Hello mga kabibig! Welcome back sa Bimbagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat na YouTube. Ako si Kabibig maglabag-labag na siya with evidence. Ako po, nagkaroon ng sabong ang mga kongresista dahil sa privilege speech ni Congressman Leandro Leviste. Sandro Marcos at Kong Paulo Marcoleta nagkasagutan mga kabibig. Grabe ang revelasyon ni Congressman Leandro Leviste. Itong si Garin, itong si Suarez ay talagang magbigay din ng komento. Napanood nyo ba mga kabibig? Nilapitan ni Congressman Sandro Marcos, si Congressman Paulo Marcoleta. Kasi parang dinipensahan ni Congressman Paulo Marcoleta si Congressman Leandro Leviste. Nako mga kabibig, heto ha, panoorin natin ang video. And I'm sure kayong lahat napanood nyo na rin ang privilege speech ni Congressman Leandro Leviste tungkol kay Executive Secretary Ralph Recto, tungkol kay Governor Vilma Santos, at tungkol kay Congressman Garjola. O eto kabibig ha, ang nangyari sa Kongreso kanina. Nako, grabe, parang nagkasagutan sila. Ay, share ko muna kami, Beka. Wait for a while. So, ito yung speech ni Congressman. Personal and collective privilege in Tapos, ito kabibig, oh. Ito yung nangyari kanina na sagutan. Tayo. Yan. Thank you very much, Mr. Speaker. Yan ha. Kanina po ay narinig natin ang motion ni Honorable Terry Ridon moving that the speech of the Honorable Leviste be stricken out of the records because it's not a matter of personal and collective privilege. May I appeal to the Honorable Terry Ridon that this motion be instead amended to a motion to delete the statements made by the Honorable Leviste attributing to statements not being backed up by evidence. Oh. Specifically the statements alleging that the campaign of Governor Recto and other members of the party were financed by another party list congressman, and all other allegations that cannot be backed up by documents and evidence. Ooh. Is there any objection? Mr. Speaker, may I get a response before a vote is Is made? there any objection? I That is a object. motion. I Is there any object. objection? I object. Si The chair Leandro hears Leviste. I none. object. I object. This Congressman Garjola gave money to All those in favor of the motion of the Honorable Grace, please say aye. All those against? Objection. Motion is now carried. May nagsalita si Congressman Paulo Marcoleta. May I proceed with my interpellation, Mr. Speaker? Objection, Mr. Speaker. Marcoleta ron. Majority Leader. Majority Leader. Ako si Marcoleta nagsalita pero hindi pinakinggan. Majority Leader. Mr. Speaker, session suspended. Suspended ni Marcos, Sandro Marcos. Tapos niya ito, nilapitan ni Sandro Marcos, si Marcoleta. Parang nagsagutan sila, nagdebate sila. At natalo pa ba siya sa ibang mga distrito? Kaya, pwede ko sabihin, kaya siya nanalo dahil sa panalo niya sa aking distrito. Ako po ay may 75% ng boto, siya ay nakakuha ng 42% ng boto. Pero, yung siguro relasyon namin ay naging fractured dahil baka feeling threatened. Siguro, just my speculation, sorry to delve into speculation, sila pagkatapos ng eleksyon. At ang isang halimbawa nito ay noong April 24, bumisita si Pangulong Marcos para sa bawat barangay makikinabang sa Batangas at may 84 barangays na hindi binigyan ng kanilang 200,000 pesos. Matanong ko po, Mr. Speaker, 84 lang po ba ang hindi nakatanggap sa Batangas? Kasi dito sa records ko, Tapos ang kanilang group chat na in-acknowledge na nagsabit sila, pero gumawa ng bagong group chat ang Liga ng Barangays ng Batangas na hiwalay sa dalawang bayan ito at sinabi daw na para lang sa mga bayan na ito ang bigayan. At sinabi sa kanila na ang Office of the Provincial Governor ay magdedesisyon kailan ibigay yung 200,000 pesos sa mga barangays. Grabe ang pasabog. balikan ko lang po yan, Mr. Speaker, distinguished colleague.
Honorable Ian Leviste, ito kang 200,000 Grabe si si Garin ha. In fairness, si Garin lumalaban din mga kabibig. Ito naman ang komento ng ating mga netizen. Ito, tensyon sa kamera, lumikha ng tensyon sa plenaryo ng Kamara ang privilege speech ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste araw ng Martes, May 5. May kaugnayan ang talumpati sa mga aligasyon ng bakitong kongresista laban kina Executive Secretary Ralph Recto and CSWS Party List Representative Edwin Garjola. Pinagtibay naman sa plenaryo ng Kamara ang mosyong pagtatanggal sa mga bahagi ng talumpati ni Representative Leviste, particular na ang mga akusasyong walang ebidensya at dokumento. Kabilang narito ang aligasyong sangkot umano ang mga kongresista sa vote buying noong nakalipas na eleksyon. Yan mga kabibig. Kasuhan nyo para magkaalaman na mas kapani-paniwala si Leviste kesa kay Recto. Uy, sabi ni Ryan de la Cruz. May backup agad. Bakit kaya si Garin ang sumasagot? Alam na this. From Mark Vojes Belleza. Dingvasya Queen, isang kontraktor. Sigarin-garin talaga ha. Mayor agat guruoy. Laban otoy kong ligarda. Ipaglaban nyo ang tama. Ilan lang ang katulad mo sa manandigan na tunay para sa tao. Too much drama, sabi ni Carlo Quezon del Rio. Laban Leviste, laban. Paano ba wakasan ang Congress? Triggered sa vote buying and campaign funds. Leandro Leviste, saludo sa'yo. Ilan lang ang lumalaban dyan para sa katotohanan, karamihan dyan malalaki ang bulsa. Yun po ang ilang komento ng ating mga netizen after na nakita na medyo may tensyon, medyo nagsabong sila mga kabibig. Naku, ano nangyari? Guilty ba sila sa mga pasabog ni Congressman Leandro Leviste? Yung iba nagsabi, guilty, yan halata naman na guilty sila, di ba? Naku po, mga kabibig, paano yan? As in, grabe. Grabe mga kabibig. Nako, ikaw kabibig, ano ang iyong reaction hinggil dyan? Si Congressman Leandro Leviste, mga kabibig, ay of course, talagang hinahamon din niya si E.S. Ralph Recto. Sabi niya kay E.S. Ralph Recto, mga kabibig, itong sinabi niya dito, hinahamon ko si Ralph Recto na humarap sa Kongreso para magkaalaman sino sa amin ang nagsasabi ng totoo. Kahit bukas o alinman sa mga susunod na araw ng sesyon. Nagsisimula pa lang ako. Pero nag-alala lang ako. Kamusta ang trabaho mo bilang executive secretary? Hala, my goodness mga kabibig. Parang iba din, 'di ba? Iba din ang mga paghahamon ni paghahamon ni Congressman Leandro Leviste. Naku po mga kabibig. Ano kaya ang iyong reaction hinggil dito? Iba si Leviste mga kabibig. Wow. So, ikaw kabibig, ano ang iyong reaction sa nangyaring bangayan kanina? Sa nangyaring privilege speech ni Congressman Leandro Leviste? Ikaw, ano ang iyong reaction? Pero grabe ang mga tao, parang na-shock sila sa kay Garin. Ito pala yung nangyari kina Garin kanina. Ito kabibig. Let's watch this video. Okay, let's go. Okay. Parang hindi nag-play si Garin Hindi na nag-play si Garin. Baka nahiya na si Garin. Hindi siya nag-play. Tingnan natin again. Wala talaga si Garin. Parang nahiya na si Garin sa nangyayari. Pero I'm sure naman na may punto din si Congressman Garin kung bakit siya nagtanong kay Congressman Leandro Leviste. Pero ang mga tao kabibig, iba ang komento nila. Iba ang kanilang suporta. Parang sinusuportahan nila si Congressman Leandro Leviste. Hindi kasi naintindihan ni Garin at ni Suarez. Ito kasi ang gustong ipaabot ni Congressman Leviste sa mga kongresista doon. It's not about the vote buying. It's all about bakit ginawa ni Garjola yon. Ito. Pinupunto ko lang po ngayon ay sa mga nakalap kong impormasyon, si Garjola ang gumastos para sa mga recto sa Batangas. Ooh. Please wrap up, honorable members. Yeah, I'm Final just response. yeah, Mr. Speaker, thank you very much. No?
Pinupunto ko lang po ngayon ay sa mga nakalap kong impormasyon, si Garjola ang gumastos para sa mga rekto sa Batangas. Please wrap up, honorable members. Yeah, I'm Final just response. yeah, Mr. Speaker, thank you very much. No? Grabe ang pasabog ni ano ha. Matapang, nice one, Kog. Malalaman mo kung sino magnanakaw at hindi, kung sino kawawa sa speech, at kung sino walang laman ng utak. Ito yung sabi ng Rizal, ang kabataan ng pag-asa ng bayan, Kodos Congressman Leandro Liviste. Parang madaming supporters si Congressman Leandro Liviste, mga kabibig. Oh. Marami. Diba? Ano kayang sabi ni Kiko Barsaga hinggil dito, no? Hanapin natin si Kiko Barsaga kung ano ang kanyang reaksyon. Congressman Kiko Barsaga. Congressman Kiko Barsaga hinggil sa pasabog ni Congressman Leandro Liviste. Iba din si Kiko Barsaga, mga kabibig. Kasi kung makapag-react, grabe din. Sabi nga nila, itong si Congressman Kiko Barsaga at si Leandro Liviste ay mga future ng bayan. Oh. Sabi ni Kiko Barsaga, huwag niyong awayan si Ralph Recto, baka gawin niyang 50% ang VAT. Uy, grabe. Uy, grabe naman. Diba? Ito, i-share ko lang sa inyo, kabibig. Baka sabihin niyo naman gawa-gawa ko ang mga sinasabi ko dito. Ito, i-share ko sa inyo. Ito. Congratulations to Congressman Liviste for exposing the corruption of E.S. Ralph Vatman Recto. Justice will prevail against those who abuse the Filipino people. Wala. Grabe. Naku. Iba din si Congressman Barsaga. Kung magpatama, tamang-tama talaga. Ikaw, kabig, ano ang inyong reaction dito? Diba? Sama. Well, in fairness naman, ay talagang kinampihan ni Congressman Leandro Liviste, ni Congressman Kiko Barsaga, si Congressman Leandro Liviste. Diba? Iba din. Pero kung talagang may ebidensya si Congressman Leandro Liviste, sabi nga nila, ilabas na. Ilabas mo na. O, kaya nga hinahamon ni Congressman Liviste si Ralph Recto na magkita tayo sa kamera. Bukas, kung anong oras, ready siyang humarap. Hala ka, iba. Iba ang tapang ni Congressman Leandro Liviste. So yun lang, kabibig, ang ating Litos Lebak-Lebak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usap-usapan. Bye everyone! See you next time.